Kasi kami mga doktor, gumagawa kami ng motivation interviewing, motivation therapy, para malaman kung ano yung dapat sa pasyente. Para din siguro mapakita doon sa smoker na may impact din yung condition nila or habit nila doon sa kanilang malalapit sa body. Naalala mo, Mami Chiki, meron na rin tayo nakausap, di ba? Yung asawa niya, heavy smoker, meron nagka-lung cancer. Ay, tama. Marami kasi nakukuha ang mga chemicals dyan. At saka hindi lang naman yung talagang smoking, no? Even yung mga e-cigarettes natin. No? At kasi meron din at tayo tinatawag na valley or e-valley. Yung e-cigarette or yung vaping-associated lung injury. At itong vaping-associated lung injury, kamukha din siya ng pag-cigarette smoke natin. So, hindi porke sabihin na, oh, walang nicotine. Ganyan, may mga nagsasabi, walang nicotine. Pero yung iba pang mga chemical. Ito ay nagkakaroon din ng problema. At itong mga pag-aaral na to, nakita noong nagsimula na umusbong itong mga e-cigarette. Second-hand smoke din sa vape? Yes, even second-hand smoke. So sa mga, halimbawa sa mga nagbe-vape at sa mga nagyoyosi, paano ba sila magiging mas sensitive? Ano yung meron ba silang habits na kailangan o pwedeng ma-develop? Yes, kasi kapag hindi na nakokontrol yung pag-smoke, yung pag-vape, masama na yung development ng addiction doon. At yung addiction, kinakailangan natin i-address. Kasi malalaman nila yan, mamaya, in the long run, hihirapan sila huminga. No? Pagka nahirapan huminga, mabilis ang tibok ng puso, madalas nagkakaroon ng allergy. May allergy ka, kasi nag-smoke ka pa, padalas yung pagkakaroon ng allergic reaction natin. Yun, nararamdaman nila yun. At kinakailangan tingin. Alright, daming natutunan ngayon. Siguro ang key lang kung talagang nandun kayo, kayo ay naninigarilyo pa, be sensitive sa mga tao. Kasi hindi po tayo nabumuhay na tayo lang. Tayo, ang mga ginagawa natin ay may epekto sa pamilya, may epekto sa komunidad. Thank you, Doc Dex. Welcome back. Yes. Doc Dex. Alright, at susunod, mga panlalamang